Magandang hapon po. Magandang araw po sa inyo. Araw po ng Miyerkules. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Mel Hota, para po sa Realidad Online. At syempre, kasama ko po ang aking co-host, si Gerald Pogi Molina. Partner, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan sa ating mga tagapakinig. Hindi lang dito sa Pilipinas pati sa iba't ibang bansa. Oo, yung mga amin pong tagapakinig, tagapanood. Diyan po sa may Dubai, Hong Kong. Okay, live na naman po tayo. Nang sa ganun malaman po namin update niyo po kami yung nangyaring kung ano po yung nangyari. Doon sabi kahapon sa atin, di ba? pataas yung signal number 8. Diyan po sa may Hong Kong. Update niyo lamang po kami. No po. At ito pa rin po ang Realidad Online at syempre, ang aming pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa may National ID System. Sabi nila, useless nga ba? Ito po yung aming pag-uusapan ngayon sapagkat alam po ninyo, kalimutan muna natin ang politika, no? Kalimutan muna natin yung mga kung sino-sinong Poncio Pilatong tumatakbo. Sa mga simula po sa Pangulo, di ba? Yung mga Panggulo yan, di yan Pangulo Panggulo, di ba? Sa pangalawang Panggulo. Tama ba, partner? Oh. Kasi wala namang silbi. Oh, yun na nga Hindi, may silbi naman. Diba? Sabi Pagka nakaposisyon ka kasi bilang isang leader, alam po ninyo, kapag maayos po ang pamamalakad ng gobyerno, napakaganda po. Kaya po itong national ID po na to, alam mo, partner, matagal na to di ba? Kung di ako nagkakamali, nagsimula itong magkaroon muna nung UMID. No? Yan, UMID. Kung di ako nagkakamali, pero that was long ago. Hindi ko lang po ma-recall kung ito po'y panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, po, kung di ako nagkakamali. Siguro, bata pa ako nun Aman? Diba? Bata pa tayo nun Bata pa naman tayo hanggang Hindi ngayon kuya na kita noon pa Huwag ganon. Ito po ngayon, yung bagong sinasabi nila na National ID System, galing po sa Philippine ID System, na po, sa PhilSys. Na, ewan ko, nakakuha na ba kayo noon? Meron na ba kayo? Aman, wala pa. Medyo madali lang naman yan. Pwede nga kayong mag-walk-in Alam ko sa may MOA, meron po niyan para po makakuha kayo ng National ID System. Kasi sinasabi nila, marami nagsasabi, partner useless yung National ID System nila. Alam mo kung bakit nila sinasabing useless? Bakit naging useless? Kasi, partner tignan mo sa ibang bansa, halos lahat. Correct. Lahat sila naka-national ID. Lalo na yung mga OFWs natin. OFW, diba? binibigyan Once din nagtrabaho, di ba? Meron binibigyan nila yan. Oo. Kung ilan yung years ng contract mo, kailangan meron kang ID. No, same din naman ata rito sa atin. Ganun din naman ata. Kung Ganun din naman naman nagkakamali. yung Pero yung mga residente, alam ko, libre po yan. Tsaka Walang validation yan. walang expiration. Walang expiration yan. Yun po yung sa atin. Ito po yung purpose ng National ID System. So, kaya po sinasabi nilang useless. Kasi meron pong mga kumuha ng National ID System, National ID, hindi National ID po yung kinuha nila. Ngayon, sinasabi nila, ginamit po nila sa may bangko, hindi tinanggap. Posible na. Hindi talaga tinatanggap. Ako, lalaban ako sa inyo. O kung gusto mo, hindi naman ako sugarol, pustahan pa tayo. Ayun lang. Hindi. Ito po pinag-uusapan lamang po natin, no? At para po sa kabatiran na rin po ng mga nanonood sa atin, tsaka mga nakikinig po sa atin, maganda po ang layunin ng gobyerno para po magkaroon ang bawat isa ng national ID na po na tinatawag. Totoo yan. Kasama Kasi ito po isang pagkakilanlan ng bawat Pilipino na hindi pwedeng magaya ni numan. Tama ba? Totoo. Yung parang hindi ka, kasi sinasabi nila, uy, duplicate ko yan, clone ko yan, may ganun Kasi partner, sa ibang bansa makikita mo, bago ka kumuha ng isang cellphone, kailangan meron kang national ID. Yun lang ipopresenta mo. Ayun lang, kahit sa SIM card. Okay. Kasi ang SIM card doon is nakapangalan sa'yo. Ganun ka-valid yung ID na yun. Totoo yan. Sa ibang bansa. Pero dito kasi, ang katanungan ng ilang mga kababayan natin, na kumuha na po ng national ID, bakit hindi po tinatanggap sa bangko? Siguro bago pa lang, hindi pa nila napag-aaralan. Ito nga yung paliwanag Mukhang meron pong konting pagkakamali lang. Kaya kayong dalawa, AJ, Aman, pag kumuha kayo ng national ID system, medyo tanong-tanong nyo na rin, ha? Sabihin nyo, sir, bakit po, o kaya ma'am, kung sino man yung mag-entertain sa inyo, bakit po hindi ina-allowed sa bangko? Kasi ang reason po ng bangko, walang signature. Ang national ID system po natin, biometrics, opo, meron po tayong thumb mark. Lahat po ng klase ng thumb mark natin, simula sa indiliit hanggang sa
pinaka-thumb natin, talagang naka-biometrics po yan. May picture. Totoo po. Pero, mas tinatanggap po nila yung UMID ID natin. Yung Ayun lang Unified- talaga. Oo. Kailangan talagang pag-aralan nila mabuti. Yun ang sinasabi Ang ko. So, kahalagahan. mukhang medyo may konting mali po, no? Doon sa may ginawa ng ating national ID system, yung PhilSys, Philippine ID system, no? Kasi sila yung meron pong ano nito eh. Libre po ito. Pagka kinuha po ninyo, wala pong bayad ito. Ang gagawin lamang ninyo, deliver eh. Libre din yata eh. pagka kasi hindi naman nila kagad may bibigay, partner eh. Kapag kayo po'y kumuha ng national ID, hindi po agad-agad na makukuha ninyo, nakala po ninyo yung driver's license, hindi po ganon. Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin, yung mga nakikinig sa atin, partner. Si Janine sa Antipolo. Janine. Ayan. Okay, hi, I'm listening. Happy listening po sa inyo. Keep on watching. Paki-like, paki-follow lamang po yung aming FB page, Elizalde Broadcasting. Ganon din po yung aming YouTube channel. Na po? Okay, Aris Aranggorin Kuliko rin na nakikita-standby sa atin ngayon from Dubai. Si Si Gerald. Jun Bombay. Si Gerald, Hindi ito, hindi ko mabasa to. Ito, Arabic. Si Arabic. Si Aris. Yung si parang Gerald Molina, yung bandana pakitanggal po ito lang. Yan po yung gagawin namin dito, no? Siguro soon. Kasi nga, sabi sa inyo, kung si Banat Bay ay nakasombrero, si Banat Moy, sabi nga ni Pancho, si Banat Moy kailangan nakabandana. Yeah, Si check Dominic natin yan. Chodor, nakamonitor din po sa atin sa Kuwait, no po? Ang tagal i-release ng national ID, 5 months na, wala pa yung national ID. Ganun po katagal. Kasi sabi po sa amin, ako po kumuha na po ako. Ewan ko ikaw, partner, kumuha ka na ba? Kukuha pa lang. Kukuha ka pa lang. Ako kumuha na po ako, sabi po sa akin 3 months. So, wala pa akong 3 months yun sa akin, hindi pa rin naman dumarating. Antayin ko, baka katulad nyo rin ako, baka 5 months din, no? Sa dami po kasi ng kumukuha ng national ID. Si Chef Jerry Games, yung katatapos lamang po na programa, yung kanyang sipat tudla, at ang alam ko pong program po niya talaga is 1 to 1:30 po. Medyo nalit lang po yung mama ng konti dahil nag-celebrate po ng kaarawan ng kanyang may bahay. Oh, happy birthday, no? Happy birthday nga po Happy pala birthday doon sa po. mga lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan at ganoon din po sa mga darating pa. Kuya Mel, kamusta? Sino to? Kevin Canlas from Laguna. Oh, happy watching po. Si Mendoza, JJ. JJ, okay? Ayan, mga avid fan natin yan eh. Wag niyo po tanggalin. Naku, naku po. Huwag naman. Teka lang ha. Asset Ah, natin yan eh. Okay. At tayo po mag-aantabay lamang po doon sa ilang mga OFW listener po natin, lalong-lalo na po doon sa may kababayan natin sa may Hong Kong, no po, na kahapon nagsalita po sila na pagdating ng gabi, Ay lalagay sa signal Oo, number kasi 8. partner, di biro yung naranasan ng mga kababayan natin sa may norte, no? Oo, masyadong lubog po, no? Kaya yung mga kandidato natin, tinatawagan na po ng pansin. Nung mga nandoon po sa may norte na sana naman daw po magpakita kayo, no? Dahil meron Mabigyan kagad ng aksyon. meron na mga ilan-ilan din mga local politician na tumutulong po at yung mga naka-position po talaga tumutulong naman. Ganon din po yung ating kapulisan, no po, lalo na po diyan sa may Cordillera, no po. Nasakop po ni General Ronald Lee, si Kuya Ronald Lee ng Cordillera Autonomous Region, no po. At alam ko siya po yung regional director diyan eh. Ingat po kayo diyan mga kuya, no po. Nasa ganun mabigyan pa ninyo ng gabay ulit at alala yung ilang mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong, no? Si Roms Pelayo ng Palayan, Nueva Ecija. Oh, Ayan. nanonood din po siya. Oo. Okay, at yun nga po, no? Yung sinasabi ko, pinapaliwanag po namin tungkol po sa may national ID system na po, na sinasabi, useless. Dahil lamang po sa may pag-apply ninyo ng account sa may bangko, prerogative po ng ng private company, no po. Karapatan po nila yon kung ang hinahanap po nila sa isang identification ay yung meron pong signature. Totoo Kaya yan. nga sabi ko, partner, mukhang meron lang kulang, no? Kulang at Kung nilagyan na signature po yung national ID national ID natin, maaari, no? pwede talaga. I-honored kasi yung UMID,
tinatanggap yan eh. Oo, Kahit kasi saan eh. ang kadalasan sa Bacol, di ba, papipirmahin ka ng ilang beses. Correct. Kasi pag mag-withdraw ka, kung tama yung pirma mo, at ikaw talaga yon. Tama, oo. At yun naman po eh talagang dapat meron talagang pirma. Nagtataka lamang po ako. Pero sa akin pagkakaalam talaga, nung ako'y kumuha niya, partner, so sabi ko parang may pinirmahan ako. Pero nire-recall talagang nag-piano lang ako eh. Nag-fingerprint lang po ako doon sa may ano nila eh. Alam yan, lalo na si Jason Sincol, ha? Ay, nanonood ba? Oy, yung dati sa natin, Nexus, ha? Sa no po, Nexus. si Jason Sincol, minsan nga kantahan mo kami dito, nang sa ganun eh, medyo mapasaya Buhay-buhay naman, naman, natin, kahit yung papaano. ating mga listener, no po? Jason, At si Frank. meron tayong public service, no? Aman, pwede na ba nating ipakita yung public service po natin kasi meron pong nananawagan no po na yung kanyang kapatid po ata ito pong si kung di po ako nagkakamali SPO3 Joseph De La Paz nawawala po ito simula pa po nung Friday. Matagal-tagal na rin, ha? No po. Ilang araw na rin nakalipas. Ito po huling nakita ata at nakasakay sa kanyang motorsiklo na merong plaka. Ano nga ba yung plate number niya? Plate number 565 PAB. Okay. Yung po yung itong mama po na to, kung sino man po yung nakakita o nakakakilala sa inyo, baka po medyo na-aksidente or anumang hospital ang tumanggap po kung na-aksidente po siya talaga sa kanyang pagmumotor, wag naman po sana. Sana nga. Or baka naman nagtana nung mama, hindi po namin alam. Ito nga po yung pinapanawagan po nung ilang mga kamag-anak, diyan po sa may Marikina, kung di po ako nagkakamali, no, na sinasabi, sana naman po, ma-plug po ninyo sa inyong programa yung panawagan po nila. Kung sino man po yung nakakakilala, pwede po kayong tumawag doon po sa kanilang numero. 63995 788 Mhm. 1998. Yon, ha. Uulitin ko lang po, ha? Ulit. 63995 788-1998. Okay, at nanonood po ulit sa atin si Secretary si Jel Jel Perez Perez ng Barangay 18. Happy birthday, Go Jel. to, birthday ulit. Oo. Si Kali Dayrit nanonood din po sa atin. Happy watching po. At yun po, yung public service, sana po kung meron po nakakakilala, ipagbigay alam lamang po ninyo kagad doon sa may numerong inanunsyo ng aking kapartner na si Pogi. Pogi, no? Nagtataka kayo, bakit Pogi? Kitang-kitan. Walang iba. Tatlo lang po silang Pogi rito. Si Ama, si AJ, Dasha. Well, anyway, balik po tayo doon sa ating pinag-uusapan. No? Yan. Yung sinasabi po ninyong useless, yung national ID natin, mukhang hindi naman. Kasi, di ba partner, yan yung yan yung tinatanggap na. Alam ko, ang kahiliran nitong national ID natin, yung PRC. Yes. License Unit. ID. Passport. Passport ID. Pwede. At saka to. Alam Tama. ko, apat yan eh. Na talagang kinikilala. Ayun yung number one na ID, number pang one ID na natin talaga. valid ID po. Yun nga yun ang masakit talaga. Alam mo tayong mga Pilipino talaga pag sinabi mo, valid, di ba? Valid ID, sabi nga nila eh. Sabi po nila, pagka kailangan mong kumuha ng valid ID na government issued, pag pumunta ka, Kailangan mo rin ng valid ID. kailangan mo rin ng valid ID. So, ito nga po, nagkakaproblema nga yung ilang mga kababayan natin pagdating sa pagkuha ng mga valid ID na yan, lalong-lalo na po kung government issue po yung pag-uusapan, po. Totoo Good yan. afternoon, Bro Mel. Oy, si Maribe Centeno Modesto. Nakikinig, alam ko nasa Saudi Arabia po ito eh. Paki-update lamang po kami, no, kung kamusta po yung mga OFW natin, yung mga kababayan po natin na OFW diyan po sa inyong lugar, no po. Kanina pala, partner, nakatanggap ako ng isang tag lang naman sa akin ni Ma'am Gina from Taiwan na yung ating overseas absentee voting, no po. Na yung mga nagpaparehistro pala. na mga OFW natin sa labas. Medyo hindi po ata maganda yung nangyayari Yung dahil sistema? parang kinakat ata kagad nila na sinasabi nila limitado lang kung sino lang yung, 'di ba? Meron po kasing kasi kahit dito sa atin no.
Aman, tama ba? May limit, ano? Nagparehistro ka na? Ilan limit lang ang tinatanggap nila daily? 300? 200? Ganun lang di ba? Kung di po ako nagkakamali, ganun lang ang tinatanggap nila. Nasa 300 na pwedeng magparehistro lamang ang allowed na po. Teka lang. Pa-shoutout po sa Palayan City Health Office headed by Dr. Sheila B. Flores, nurses and all staff. Rest Bakuna Team. Oy, congratulations Congratulations po po sa sa inyo. inyo lahat dyan. Alam po ninyo, saludo po kami sa inyo. Kayo pong mga mga frontliner ng lalong-lalo na po dyan sa may Palayan City Health Office. Kay Dr. Sheila Flores. Happy watching po. Sino to? God bless. Hello po mga bossing. Pakibati po mga Macabio Plan. Thanks po. Okay, happy listening po. Happy watching po. Roberto Macabio. Si Maribe, okay lang naman daw at nanonood sila ron. Paki-ano nyo lang kami, paki-update nyo lamang kami kasi yung ilang mga kaibigan natin sa Hong Kong, alam ko dumanas po ng signal number 8 kagabi. Yan po yung binalita sa atin. Sana habang ngayon, wala pa tayo nakukuhang update sa kanila. Sana at naging safe kayo hanggang sa ngayon. Good afternoon, Bromel. Pa-shoutout naman kay Johnny Mancia. Shoutout daw, Johnny Mancia. Galing po kay JB Paraon. Ganon din kay Wilma Menes, ang ating kumare. Numero 1 yan, numero 1. Mo talagang fans to Siyempre. Well, at dito karamihan, dito hindi na nakarehistro. Kasi nasa bahay nagwo-work. Yun na nga po yung nagiging problema. Kasi may online naman po Diyan po sa may, kung di ako nagkakamali, si Maribe nasa may Saudi Arabia. Meron pong online. Di ba? Yung sinasabi ko, meron kanina tinaglag po ako ng isa sa mga staff po, dating staff, kung di po nagkakamali, ng MECO, diyan po sa may Taiwan, na yung ilang mga OFWs po natin na gustong bumoto, na katulad ni Aman, gustong mabago ang buhay. Di ba? Dahil, siyempre. nakadepende Meron po yan sa kung sino yung uupo. Kasi, alam po ninyo talaga, ako rin, gusto ko rin mabago buhay. Pero hindi po natin pwedeng idepende dun sa may manunungkulan. Ayun, sa Riyadh. Sa Riyadh yun, Riyadh kay Maribe. pala, kay Maribe. Opo. At yun nga, alam ko online po yung paparehistro. Kaso nga lang, limited lamang din. Dahil nga doon sa may dinaranas nating pandemic. Pero sa may, sabi nila, wala na raw pandemic sa Dubai, di ba? Meron, Normal na raw normal, pero meron pa rin ng iilan. Pero maluwag na yung pagbiyahe, mga pagpasok, sa paglabas. Pero kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso. Okay. Sabi dito, good day po dito sa JDM, Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan. 200 po sa SM Tungko. Bago magsara ang SM po. Dami nang nakapila. Dapat ibaba na lang by barangay. Tama po. Yung mga nagpaparehistro po yung binabanggit dito kasi di ba in-extend po yan hindi po ito national ID Pagpaparehistro po ito kasi meron pong national ID rin na dapat po ninyong kuhanin dahil napaka-importante po nito. Magagamit po ninyo sa lahat po ng bagay na kailangan po. Kung hanapan po kayo ng identification Pero doon daw po sa may SM Tungko, hanggang 200 lamang daw po yung tinatanggap nila. Hanggang katapusan lang to, partner Oo nga yun, nagbigay sila ng deadline. Paano kung may pasok ang iba? Yun na nga. Lumiban ka, masakit dito, lumiban ka ng trabaho mo para makapagparehistro ka, Tapos partner. hindi ka rin naabot. Oo, pipila ka pa alas 6 ng umaga. Totoo yan. Pagpila mo, bilang aabutin ka, teka lang po, nasa 201 na po kayo, yun ang masakit dito Hanggang 200 lang. Lalo 200 mo ka, ito na kumbaga sa ito na po Lalo na pag pumila dyan yung mga batang progreso. Ayun na nga. Diba? Shout out natin yan, hindi pwedeng mawala yan kasi lagi mga nandiyan dyan yan. Lalo si Eduardo Weta. Sino? Eduardo Weta. Nasa trabaho yan pero huminto yan, partner. Siyempre. Sa atin lang. At saka sila Michael dyan, alam ko, palagi nakatutok sa atin. Well, yung po sinasabi nila na nito po ni Annalisa Del Rosario Loyola, 200, kaya paunahan po yan Yun nga ang dapat Dapat po talaga, ibinaba na lang sa barangay. Dahil yung barangay po nakakaalam kung sino-sino, di ba? Kung sino-sino yung talagang nakatira, di ba, doon sa kanila. Baka mamaya meron na naman mga
ilang mga nagpaparehistro dyan na hindi Hindi naman naman ho talaga pala ganoon. lihitin mong taga-barangay. Totoo yan, partner. Pagdating ng huli, ito yung mga pinatatanggal naman ng ilang mga kapitan na, teka lang, mukhang dinagdag ninyo, mukhang gagapang na naman kayo ng hindi maganda. Ganun po yung nangyayari niyan eh. Hindi kawawa yung may mga trabaho na pumipila na hindi umaabot. Correct. Si Lilia Perez, nanonood din sa may, ay tita, tita Lel ko yan eh, sa may Novaliches. Sa pa-shoutout, okay, Michael Estrella, Jacqueline De La Cruz. Yan. Shoutout naman daw, Cavite to. Cavite, Ito, Cavite, kakapatid. Cavite. Happy watching po sa inyo at ito nga po, kayo ba kumuha na ng national ID? Kumuha na po kayo pero pakiusap ko lang po sa inyo. Para hindi po ninyo sabing useless, huwag nyo na pong gamitin sa bangko. No po, gamitin po ninyo yung mga ID po ninyong merong May pirma, pirma. may signature, no? Kasi sinasabi po nila, useless yung national ID, hindi naman tinatanggap sa bangko. Hinahanapan pa rin ng ibang valid Valid ID. ID. No po. Good afternoon sa inyo, Pogi. Salamat po, Eduardo Rosales Wetak Jr. Sino kung bumasa nito, partner. Prems na. Michael Estrella, Boss Pogi pa shoutout sa Batang Progreso. Isa. Nagpasabo, baka magalit sa atin tong mga kababayan natin na nanonood. Let's go. Kulit. Let's go si Teten. Kasi naman yung mga pangalan ninyo, ba't ba? Richard. Okay. Si paring Richard pala. Siguro sa ngayon, malabo pa ang sistema ng national ID kasi hindi ata may paliwanag ng maayos kung ano ang magiging benepisyo sa mamamayang Pilipino. Kaya dapat po ay alamin natin ang mga usapin na nagaganap patungkol sa mga bagay na ito at higit sa lahat, makinig. Di ba? Sa mga usapin sa radyo at sa mga programa sa social media gaya ng salamat po. Si Jom Dumbay. Pa-shoutout daw kay Julcarin Lacer. Kaming magkasawa sa inyo. Si Richard. Okay. Ayan, kasama yan. Happy watching Happy po. watching from Cavite. Ito po, yung benepisyo ng national ID. Totoo yan, malaki. Malaki po. Kasi kung nahihirapan kasi, di ba, nagkaroon tayo ng problema dun sa may distribution ng SAP. Isa po ito eh. Pwede na gamitin po ng gobyerno, di ba? Pagkunan ng list. Oo, mapabilis. Tsaka kung sino-sino lamang po talaga yung nakatira doon sa may barangay na yun. Na yun lang ang yung affected areas kasi, partner, madali mong matrace eh. Totoo diba? yan, totoo. Halimbawa, partner. sinabi ni ang affected area, no, tumaas yung bilang ng mga COVID patient natin diyan po sa may gawin ng Ubando. Sabi ni Orlando Cortez, halimbawa, meron na silang national ID. Makikita po sa listahan yun, di ba, ng national government. Then, dun sila magdi-distribute. Ito yung mga affected families. Individual, pwede po silang magbigay na dire-diretso. Totoo. Ano po? Gamit po yung national ID ninyo, alam nila kung sino-sino lamang yung bibigyan, hindi na po kayo nagagalit doon sa mga kapitan na nagdadagdag ng pangalan. Sabi po ninyo, di ba? Na merong kumukuha po ng hindi na nakatira doon sa may... Ito po yun. Totoo yan, kasama Diba? Mel eh. Pangalawa, hindi na rin mananakaw yung identity ninyo, no? Kasi nandoon nung... May tanong lang ako dyan, kasama Mel. Oh. May tanong lang ako dyan sa national ID kasi wala siyang validation nga. Ito Ano yung sinasabi Sa nila. residente. Oo. Sa Pilipino. Paano kaya pag lumipat ka ng bahay? Ay, Kailangan, kasi may address dun eh. Dapat i-update din nila. meron kasing permanent address na nakalagay doon, di ba? Tsaka Tinatanong lang ni parang Alan yan mo. eh. Ni parang Oo, Alan kasi Cortez nga, Dad. yung current address mo, kung halimbawa ikaw ay nagpunta ka lang ng Quezon City, nangupahan ka para hindi malayo, yun ang current po. No po, pero yung talagang permanent address mo, yung talagang tinitiran mo simula pa nun, nandun po kayo nakatira, doon na po kayo lumaki. No po, teka lang, nalalagpasan natin eh. Batiin ko lamang tong mga nanonood po sa atin. Happy watching Mandol Lacana, Almon ha? Almon Si Tubo. Si Kimberly Pavilion ng Bulacan. Hoy, ang Pogi at ang Maginoo. Kaya pwede ko kayo tawaging Maginoong Pogi. Diyan ako sa edad eh. Oo nga eh. Good afternoon, board. Si Escolango na nasa may Subic. Pag may kakilala pa po sa Comelec, mas makakapasok yung mga special
Biro nyo, hindi naman po sila pumila pero nakakapasok. Uy! Talaga? May VIP dyan? Teka, mukhang mali po Oo. Maganda to. Mukhang mali po. Si Aman, nakaranas ba kayo ng gano'n na siningitan kayo? Ha? Pagka gano'n, Batukan nyo. batukan nyo. Sa- Ikaw, naranasan mo, pagka gano'n, batukan mo. Sana- Sabi mo, pinababatukan ka nung, nung anchor namin. Sana hindi Pero huwag mo ganon. kami turo, ah. Kasi, mali mo yung siningitan nila lumiban lang sa trabaho para Tama, yun na nga eh. O, biro nyo, hindi naman po sila pumila pero nakakapasok sa slot. Kawawa yung pumila, gabi pa lang nakapila tapos may palakasan system po. Mali po yan ha. Ang alam ko po yung Comelec, no? Para po sa, in fairness naman po sa mga Comelec natin na nagpapatupad. Baka po yung nag-aayos ng pila kasi alam po ninyo, pag kayo nag-aayos ng pila, nag-volunteer na mag-ayos, galing po sa may syudad, galing po sa may munisipyo, minsan doon nagkakaroon, ako nang bahala dyan, di ba? Basta may ikaw ba, nung nakita mo may pamerienda? Wala. Baka may pamerienda doon, kaya nasingitan ka. Sabihin mo na, pagka ganon, Aman, sabihin mo, boss, may pamerienda rin ako. Di ba? Ang tama naman. Pero maraming salamat kay Annalisa. binibigyan niya tayo ng Oo. update about sa ganyan. Kasi alam naman niya na Pag may alam po kayo na alam natin na hindi tama po ang ginagawa, pwede nyo pong i-message kami ni Kasamang Mel para at least magawa natin ang solusyon at masabihan natin yung mga dapat nilang Correct. gawin. Si Dahil Jasmine and si Jasimel nakikinig daw po, nanonood. Pa-shoutout kila Tisoy, Danilo at Ruben. Ruben. Sabi po ni Ronnie Boy. Sa SBMA. Si Yeah. Kuya Marco Paulo na nanonood po sa atin. At sa lahat ng parish Marine Phil. Okay, pakibati ang samahan bantayog ng Cruz sa Lawa. At ang samahan ng Sarap. Ano yun? si Judge maraming samahan to Pwede ba kami sumama dyan? Kasi samahan... Aman, AJ, meron tayo nakita rito. Samahan ng Sarap. Baka pwede na sumali rin. Pakibilang nyo nga po kaming apat dyan, ha? Yung aming technician kasi medyo nalulungkot. Kaya gusto ko, may sama rin sa may samahan ng Sarap. Shoutout din natin si Mark ha. Naka-standby ngayon, sabi ni... Oy, si Marco, alam mo yung pagka problema po ninyo sa sakyan, dalin lamang po ninyo kay Mark. Na po. Well, ito pong pinag-uusapan natin, balik po tayo, no? Yung benepisyo kasi ng national ID, talagang maganda po. Kung tutusin, ang layunin po ng gobyerno, paulit-ulit po namin sinasabi, napakaganda po. Yung gobyerno po natin, napakasipag, no? Depende na lamang puro sa nagpapatakbo. Yan. Yung nagpapalakad, no? Depende po 'yan, no? Baka Pero yung may sinisingit ah. pero yung gobyerno po, alam po ninyo napakaganda no? Para sa atin po 'to, hindi tayo mahihirapan, no? Totoo yan. Kasi pagkakilala niya kasamang Mel. Yes. Alam ba nila na Mm. pag ang bata hindi pa pwedeng pumunta sa registered na, ano ba, nakapagpa-register na, hindi pa pwedeng pumunta na sa second step. Pero mas maganda yan, ahead of time pwede mo sila. Alam ko, pagkakaintindi ko, 1 month to hanggang 4 years, pwede mo silang i-register na. I-register. Pwede nang Okay. i-registro. Ibig sabihin, talagang valid po ito, no? Yun nga lang, pagdating sa pribado, medyo, alam po ninyo, karapatan ng mga private company yun, kung tatanggapin po nila yung ID na walang pirma, o yung mas gusto nila yung talagang meron kang pirma. Kasi yun po yung pinagbabasihan nila Kasi, no? kasi pag sa bangko ka, ang transaction mo is pipirma ka. Pipirma ka. Kaya, Oo, kasi number 1 sa kanila yun partner Magandang hapon, mga bro, Mel, tropa ni Johnny, Boy, si Jojo, Ruben, Ilong. Okay. Happy watching happy po sa watching inyo. po sa inyo lahat. At sino daw yung kasama? Sino ba tinatanong nito? Sino daw yung kasama? Ikaw ba o ako tinatanong? Malamang ako. Malamang ako tinatanong na sino yung kasama Pogi. Si Gerald Pogi po. Ano po? Well, ito pong napag-usapan natin sana po makapulutan po ninyo ng tama dahil kayo po ay kailangan din po ninyo ito, no? Kailangan po ninyong kumuha rin ng national ID para po sa inyo. Kung hindi po ako nagkakamali, kung yan po ay gagamitin sa may Special Amelioration Program o yung mga SAP na binibigay po ng national government, maaring ito rin po ang gamitin, no? Nung ilang mga nagbibigay, kung kayo po ay senior, maaari po hindi ko po sinasabing gagamitin. Maaari, di ba, partner? Na pwedeng maging basihan nila
yung national ID po, no? Maaari po. Kasi nga ang layunin naman po talaga nito para hindi na mahirapan ang bawat Pilipino. Sa No? ngayon kasi, magkakalam natin kasama ngayon, wala pang exact na digit kung ilan na Kung talaga ilan yung, na. kung ilan na talaga yung meron, kaya Tama. hindi pa rin nila magamit. Pero kung nananawagan po kami sa ating mga kababayan na hanggat maaari, magparehistro na po tayo. Kasi para sa atin po yan. At least Correct. para mapapadali po tayo para sa lahat ng ating transaksyon. Tama po. Kasi yan, valid po yan. Ibig sabihin, kadalasan hinahanap dalawang valid ID. Ito, national ID lang po. Any government, Kasi kapag yung- hinanapan po kayo ng ID, ito na lamang po ipipresenta ninyo, yung national ID po natin. Kasi iba nating kababayan nahihirapan kumuha ng ID. Yes. Bakit hindi muna ito kunin nila? Kasi minsan kumukuha sila barangay Hindi ID. nga, yun nga ang problema Alam mo, pagka sinasabi mo, pagka ito na lang kunin, pagka yan po yung kukunin ninyo, marami rin kailangan hanapin. Hanapan din po kayo ng valid ID na galing po sa gobyerno. Tama ba, Aman? Kayo ganun din, di ba? Kukuha ka ng valid ID, pero hindi ka makakuha ng valid ID kasi nga, pagka a-apply ka para kumuha ng valid ID, ang hihingin din po sa inyo, valid ID. Uy, parang ang hirap, no? Tapos, pagka sa barangay, pero alam ko, ang isa sa mga number 1, no, na pwede nilang tanggapin, yung certificate po galing sa barangay. No? Kung kayo po'y kukuha, kung talagang residente po kayo dyan, ang kailangan lamang po niyan yung certificate. No? Certificate of residency po ninyo mismo doon sa may barangay. No? Isi-certify po kayo ng barangay. Kung meron po kayong barangay ID, kagaya po ng barangay 18, no, na talagang lahat po ay binibigyan. Yung mga residente lamang po. Pero yung mga hindi residente talagang hindi po binibigyan. So, I'm sorry. Sa ibang barangay, hindi naman siguro ganon. Tanong lang, pwede ba kumuha ng ID ang biyanan ko kahit na naka 3 months pa lang siya? Sa amin, oo, Sa amin, opo. sa- Kasi kung yan po yung talagang tirahan niya, yung lugar na po na yan, na hindi na po siya lumilipat, yung permanent address po, pwede po yan, anytime. Anytime yan, Jack, kahit kahit naka 3 months pa siya. Kahit pogi. alam ni Eric Bulisa yan eh. Oo, pa-shoutout daw. Alam Ang natin yung pogi mga daw ng barangay eh. technician natin. Paano nyo nakita yon? Talaga. Si Emmanuel Flores sabi, ang pogi ng mga technician nyo. Opo, Totoo paano yan, nyo totoo nakita yan. yun? Parang salamin ba? Parang salamin? O, kung salamin po si Pogi, talagang pogi po, no? Well, yung pong sinasabi ninyo, kung kayo po'y naka 3 months na sa may bahay, sa may barangay na inyong tinitiran, allowed na po kayong kumuha niyan. Na po. Once again, dahil na ngayon lamang po nag-monitor si Bem Melvida, ipa-plug lang po ulit namin sa pangalawang beses yung aming public service na po. Aman, paki-plug nga lang po ulit yung ating public service Na panawagan. na nawawala na po. Si SPO3 Joseph De La Paz. De La Paz, no po. Na siya po simula pa po noong October 8, hindi na po nakauwi. So, hindi po alam ng mga kamag-anakan ng kanyang mga mahal sa buhay kung ano po nangyari. Kaya kung meron po nakakakilala, maaari po kayong tumawag sa numero 63995-788-1998. Uulitin ko po, 63995-788-1998. Opo, at yung kanyang motorsiklo na kanyang lulan nung simula nung siya'y nawala nung araw na po na yon. Baka po may nakakakita po sa inyo no nung kanyang motorsiklo na may plakang 565 PA Victory. Plate number 565 PA Victory. Okay, yun po no. Kung sino man po ang nakakakilala o nakakita po ng motorsiklo na yan, pakibigay alam lamang po ninyo sa may numerong binanggit kanina ni Pogi na po. Welcome po kayo, Maginoong Pogi. Sabi po ni Tatay Emil, kumbidado din po kayo sa nalalapit na birthday ni Kagawad Wap Ramos at Consi Louie Reyes ng Ubando. Advance happy birthday po, no? Kagawad at Consi Louie, Kagawad Wap. Diyan po sa may Ubando. Happy birthday po in Happy advance. birthday po. Mel, kasi yung nanay ni Chardy ba dyan, galing sa Pasay, kahit isa wala siyang ID. Pwede na po. Yan na po yung pinaka-residente po ninyo. Na po, yun lamang ang gawin ninyo. Pumunta po kayo sa may barangay muna, humingi po kayo ng certificate
na pagpapatunay na yung inyong magulang diyan na po talaga nakatira permanente at yung po ang dalhin po ninyo ro sa may PhilSys, Philippine ID System na po. Magpa-schedule nung kung kailan po kayo pwede. Kasi alam ko may online po niyan Pero meron din po tumatanggap ng walk-in anytime kagaya po dito sa MOA. Anytime yan walk-in pwede kang form lang, bibigyan lang sila ng form. sa MOA, Meron. diretso na. Pwede ka maganda na. yun, ganyan. Oo. At least kahit Mag-walk-in ka na ron, magdala ka lamang po ng 2 valid ID. Ngayon, kung wala pong valid ID, yung certificate po galing sa barangay na pagpapatunay na kayo po ay residente ron at meron po kayong barangay ID, okay na okay po yan. Shoutout po from Ubando, si Japs Bossing. Bossing Yung Cortez, bossing yan. ni Crisanto Ciruela. Shoutout mga idol. Sa GMA Cavite, ha? GMA Layo Cavite yan. Well, yun po, malaking bagay po, malaking tulong ang national ID na po. Yun nga lang, kung ang pagbabasyan po natin na sinasabi po na yung useless, yung hindi po tinatanggap sa may bangko, well, prerogative nga po ng private company yun. Uulitin ko po, karapatan po ng private company yun kung i-allowed po nila yung national ID natin. Dahil kung ang rules naman po nila, kailangan ng signature, yan. well, meron naman po kayo sigurong ibang ID, yun ID na lamang na po magagamit, ipakita nyo. Totoo yan. Pero, kung sa may NBI lang, pakita po ninyo yung isang ID lang, yung national ID, okay na Okay na yan, kahit na ano. Kahit saan kung ano pa yung gusto po ninyong kunin pa, basta government po, Pasok na pasok ipresenta yan. lamang po ninyo yung national ID, okay na okay yan. Ngayon, yung kung kayo po ay magkakaroon naman ng SAP, tuwan-tuwa na naman to pagka binabanggit ito SAP. Mga natutuwa kung kayo po ay magkakaroon ng SAP, hindi ba? Di ba, Ama? Tuwan-tuwa tayo pagka may SAP Meron pa ba? Meron pa malay mo nga naman, magkaroon na naman ng SAP. Ito po yung maaaring gamitin na ng national government, di ba? Para mas mapabilis yung pagbibigay nila ng distribution nung ayuda. Na po. Meron pa isa nanonood sa atin na basa. Partner, basahin mo nga yan. Si Nasir pa lang nakikita ko, si Sir Nasir. Itong isa, Standby sa atin. at isa, Arabic no po. So, hindi po namin kayo mabati. Pa-shoutout daw kay Boss John Wayne, no? Si Nasir Gicoso. Ito isa. Meron pa isa, Ang hinahanap ko yan, Kundi- anak ni Dudoy. anak ni Dudoy. Okay, happy watching po sa inyo, no? Happy watching po. Kumuha na po kayo ng national ID. Malaking bagay po, no? Well, doon naman po sa mga gustong lumabas, ito po sa amin lamang po ninyo maririnig. Dahil nagka-problema, kung naalala po ninyo, di ba, yung ilang mga OFWs natin, nagka-problema nung nag-abroad. Sinasabi nila yung kanilang vaccination card hindi po ina-allowed. Di ba, nabalitaan nyo? Oo. Kasi nga po, meron po tayong international vaccination card na dapat sila lang ang pwedeng magpatunay kung yung inyong vaccine card ay legit. No po. Ito po ay kinukuha rin sa pamamagitan ng World Health Organization. I-type lamang po ninyo, alam po, international vaccination card. Tanong po ninyo kung paano po kayo kukuha. Doon po sa mga lumalabas ng bansa na ang pakay lamang mamasyal, katulad ni paring Alan, ang gusto lamang mamasyal. Pag pupunta ng Hong Kong o pupunta ng kung saan bansa, mamamasyal lamang po siya, kailangan mo po ito, Dad, kailangan mo kumuha ng international vaccination card nang sa ganun, kapag ikaw ay mamamasyal sa ibang bansa, approve ka. No. Tama yan, Dad. Tama yan. Agad kayo nun. Sama mo kami, Dads, ha? Oo, marami kasing no? Maraming kailangan, 'di ba, yung proseso para makalabas ka, makabalik ka ng maayos, wala nang cheche-boleche kasi nga po na tayo under new normal. Totoo yan. Kaya ito po yung mga pagbabago. Well, sa national ID system po, yung national ID natin, kumuha na kayo nang sa ganon, meron na kayong valid ID. Pag pupunta po kayo ng NBI, magre-renew kayo, ipresenta lamang po ninyo yung valid ID po ninyo, yung national ID. Pasok Allowed na po yan. Hindi na po kailangan magpresenta pa ng, di ba? Pag kukuha ka ng NBI, dalawa di ba? Hinanapan ka ng police clearance, etc. Tsaka kung ano pa.
Pa-shoutout po, mga kuya. Si Kendrick Tomas, nanonood. Ganun Ang din kay lungsod ng Quezon City. Sino yun? si Dexter Elias, kasama si Alileng, si Jewel Jerwel, dyan sa Tondo, nakamonitor Ay, sa happy atin watching ngayon. po sa inyo. Happy watching dyan, Jewel Jerwel. Ang lungsod ng Quezon City, puro butas ang daan at trap ang mga espalto. Grabe po ang aksidente po sa araw-araw. Pinagtitiisan lang po ng mga motorista. Baka po pwedeng ipanawagan sa kinaukulan sa Quezon City. Maraming salamat, bro. Galing po kay JB Velasco. Oy, totoo po yan, ha? Alam po ninyo. Oh, Kasama Mel, ha? hindi lamang yun, kapag medyo tumaas na yung tubig, umuulan na po, minsan hindi na nakikita po, especially ng mga rider, ng mga Totoo yan, nagmumotorsiklo po. Karamihan sa mga nabibiktima po nito, yung mga nagmumotor, no po. Meron din naman nabibiktima nito yung mga naglalakad. Ewan ko si Amon, nabiktima na ba kayo nung nalubog kayong bigla, nagugulat kayo, may hukay pa yung harapan ninyo, ba? Meron din nabibiktima ng ganyan, ha? Panawagan po sa lungsod po ng Quezon City, no? Yung mga lubak-lubak po, yung mga hukay-hukay na kalsada, ano na po ninyo yan? Saklaw na po ninyo yan. Hindi na po saklaw ng national government yan, ha? Sa aking pagkakauna at pagkakaalam. Ito po yung saklaw na po ng barangay. Depende po, ha? Kung gaano kalaki yung kalsada. Kung malaki-laki na, nasa may lokal na pamahalaan na po. No? Sinto? Dexter J. Yan. Eduarte Elias. Elias. Okay. Happy watching po sa Happy inyo. watching, Alileng. Well, meron na lang po kami 2 minuto para sumapit yung nagmamadaling alas 5. Dahil kanina medyo na late po kami ng dating. Si Pogi po kasi nag-makeup pa. Aangat ko na ba? Nag-makeup pa eh. Kaya medyo na-late po kami, no? At sana po, meron po kayong natutunan dito po sa may tinalakay natin regarding po sa may national ID. Kumuha na po kayo. Kailangan po natin ito. Dahil para mas mapabilis, no? Yung bigay ng ayuda ng gobyerno sa atin, soon, doon na dadaan po yon. Saka pa po actionan yan pag araw na ng kampanya. Next. Para sinabi po ninyo, Next year pa? sino to? Stanley Pula. Si Stanley Pula nanonood. Para sinabi ninyo, next year pa no? Before campaign, February pa po ata mag-start. Pagdating sa national lang campaign, ha? Pagdating sa local naman, March. Tama ba? Oo. Kung di ako nagkakamali po. Well, yan po ay dapat actionan agad. Kasi para wala na pong maaksidente, wala nang mabiktima yung mga hukay-hukay dyan. Huwag muna nila isipin yung election bago nila gawin yan. Tama. Mabigyan ka agad ng pansin yan ng mga Taga Quezon City. Tsaka yung panawagan po ng mga taga-norte natin, ha, yung mga dumanas po nung hagupit ni Maring. Yung mga politiko daw po na ano. Ano ba sila ba yung natabunan doon o talagang ayaw lang? Yung mga politiko daw po na nagyayabang na gusto tumulong. Itulong nyo na dyan. Tumulong na daw po kayo, panawagan, uy. Ganun po. Di ba? Kasi panay ang salita nila. Ang hangad ko, ang kalusugan ninyo. Sana, Ligtas ang lahat. sana all. Di ba? Yung mga ganun. Gusto ko po kayong proteksyonan lahat. Sana all. Ito na po. Pumunta na daw po kayo doon sa may norte, hoy. Yun po yung sinasabi, ha. Nasa ganun maramdaman po yung talagang sinseridad po ninyo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Pa-shoutout daw, kanino yun? Pa-shoutout nga si Mayitot. Sino yun? Si Mayitot. Yan, si Mayitot. Ang aking favorite na baby yan. Okay. At yun po. At kami po sumobra na. No? Papaalam na po kami. Bukas po magkarinigan po ulit tayo. Dito lamang po sa may Realidad Online. Huwag po ninyong kalimutan. I-like po, i-share yung aming FB page, ha? Elizalde Broadcasting. Ganon din po yung aming YouTube channel. Na po. Po kami. At partner, paalam na tayo. Bago ako magpaalam, kasamang Mel, may sasabihin lang ako Para sa ating mga listeners, ha? kahit na ano pong topic namin, pwede po kayo magbato ng balita kung alam nyo mali at pwede nating ituwid. Dito lang yan sa Realidad ni Romel Hota. Ako si Gerald Molina. Nagpapaalam sa inyo na muli tayo magkarinigan bukas. Bet tinagal mo yung yung pogi. Makikita na kasi nila. Hindi mo na kailangan panggitin pa.
Sa bagay, sila Aman nga, tsaka si AJ, nakikita rin ng kapugian. Pero sa ating mga listeners, sana maki-like, subscribe, and share po ang ating Elizalde Broadcasting. Para kay Tita Mel, ha? Okay, at sa ngalan po ni Tita Mel Elizalde, at sa ngalan po ng staff namin, katulad po ni Aman, tsaka ni AJ, yung aming technician. Bukas po, magkarinigan po ulit tayo dito lamang po sa Elizalde Broadcasting. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Mel Hota, para po sa Realidad Online. Nagpapaalam na po sa inyo. Bye-bye! Bye-bye!